Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun, ano? Ngayon po ay, ano ba ngayon? Araw ng Martes, July 22. At alas 7:15 ng umaga. Papasok na po tayo ng trabaho muli, ano? At magandang panahon, no? Mainit. Pero konting kaulapan akong nakikita. Pero wala naman pong forecast na babagsak ang ulan. At any rate, ano po, kamusta po kayo? Magandang panahon, pero hindi ko po may po ako nakikita na hindi magandang mangyayari na naman, ano, sa pagsira ng ating konstitusyon. Meron na naman pong gustong lumabag sa ating konstitusyon, sa 1987 Constitution, ano. Ano po itong sinasabi ko, pag-usapan natin ito, ano. Kilala niyo po itong si Yeda Romualdez. Ito po si Yeda Romualdez ay asawa ni Martin Romualdez. Ano? At ito pong si Yeda Romualdez ay 3 beses nang naging congressman. Ano? Una 2016, I think, right? 2016 to 2019 ay congressman ng Leyte, if I'm not mistaken. Tapos, from 2019 to 2022, ay naging party list representative po, ano, ng Tingog. And then, from 2022 to 2025, party list na naman, representative ng Tingog, ano, Tingog party list, ano. And then, nitong 2025, ito pong si Yeda Romualdez ay 6th nominee ng Tingog party list. Alright? And as expected, nanalo po ang Tingog party list at nabigyan sila ng karapatang maglagay ng 3 representative, ano, sa Kongreso. Alright, so 3 representative, ano? Ang unang representative, ang unang nominee ay kanyang anak. Ano? Ano nga bang pangalan ng kanyang anak? Yung kanyang anak na Andrew Julian. Ano? Yan po ang pangalan ng kanyang anak. Si Andrew Julian na naging first nominee ng Tingog party list. Okay. So, yung pong second, syempre, nandyan, ano? Pero yung third, fourth, and fifth nominees, all of them resigned for various reasons. Ano? So, ibig sabihin, yung tatlo po, 3, third nominee, fourth, and fifth, no, ay nawala. Ano? Giving way kay Yeda Romualdez. No? Pang-anim. What are the odds, ano? Pang-anim na nominee sa party list. Tingog party list. Alright. So, ngayon, siyempre, 6 nominee siya. Nag-resign ang 3, 4, and 5. So, siya ang magiging patatlong nominee ng Tingog party list. And now, kompleto na ang 3 seats. Yung kanyang anak, yung isa pa, at patatlo si Yeda Romualdez. Alright. Now, kanina sinabi ko na 3 beses na naging congressman na sunod-sunod itong si Yeda Romualdez. Ito pong pagkaka-announce sa kanya. Ano? Ngayong pagkaka-announce sa kanya as the third nominee of the Tingog, siya po ay magiging third nominee and then magiging fourth, ano? Fourth consecutive term ni Yeda Romualdez. Ano? Bakit ko idinidiin itong fourth consecutive term? Kasi po, ito po ay magiging violation o isang violation ng ating konstitusyon. Ano? Particularly, Article 6, Section 7.
of the 1987 Constitution, which reads as follows. Members of the House of Representatives shall be elected for a term of 3 years, which shall begin, unless otherwise provided by law, at noon on the 30th day of June, next following their election. No member of the House of Representatives shall serve no more than 3 consecutive terms. Okay? Maliwanag po. No member of the House of Representatives shall serve more than 3 consecutive terms. Okay. Balik tayo dito kay Yeda. Again, sinabi kong nakatatlo na po siya. Tatlo. 2016 to 2019, 2019 to 2025, 2019 to 2022, and 2022 to 2019. That is 3 consecutive terms. Sunod-sunod, Although, sasabihin nila itong 2016 to 2019 is representative ng Leyte, but still, 3 consecutive terms. Alright? Sa konstitusyon natin, hindi siya, walang kondisyon, Wala. Basta ang tao dyan, sinasabi, ay yung member, walang member of the House of Representatives shall serve 3 consecutive terms. Kahit ano pa ang iyong nirepresenta, ay pinagbabawal ng ating konstitusyon. Alright? So, yan. At ito po, ang pagkakatalaga sa kanya as the third nominee ay pang-4. So, this will be a gross violation of the Constitution of the 1987 Constitution, particularly on Article 6, Section 7. Talaga, tingnan nyo na lang. Tingnan nyo lang, what are the odds, Pang-6 siya sa mga nominee, Pero yung 3 before her, nag-resign, Sabihin na natin kung whatever reason, pero yan po ay talagang grand design, Grand design. Okay. So, I hope somebody will question that to the Supreme Court. Kasi po ito ay, para sa akin, is a gross violation of the Constitution. And because of this, ay nabuo na naman. Meron na naman tayong tinatawag na Holy Family? Family? Whatever. Family sa House of Representatives. Ano ibig sabihin nito? Ito ay 3 na nasa Kongreso, mag-anak, miyembro ng pamilya. Sino yon? Si Martin Romualdez, yung anak ng si Julian, na first nominee ng Tingog Representative. At ang ina, so ama, ina, anak. Holy Family? Huwag naman po. Family lang, Family! Andyan. Ayan na naman. Andyan na naman po tayo, Ay. Ano ba tayo, mga tao? Hindi lang naman po ito nangyari ngayon, na ganyang halos lahat ng pamiyembro ng pamilya na andyan na, sama-sama na sa politika, sa Kongreso, sa Senado, magkapatid, Tigilan na po natin to. Talaga bang wala na tayong na napipiling iba? Talaga bang nauubusan na ng mga matitino at matatalinong tao ang Pilipinas? Oh my God, nahirap tanggapin. Marami po diyang matitino at matalinong tao ang Pilipinas, pero hindi po natin ibinoboto. Magmulat po tayo. Mulatin natin ang ating mga mata upang umasenso naman po ang ating bayang Pilipinas. Okay? Alright, so kung nagustuhan niyo po itong ating
vlog ngayon ay paki-subscribe na lang po, ano. At hindi po tayo titigil kahit po kakaunti ang ating nakikinig sa atin at nanonood. And tayo po ay Voice in the Wilderness. Baka sakaling may makinig at makatulong po tayo sa pagmulat ng mata ng ating mga kababayan para gawin ng tama, lalo na sa pagpili ng ating mga iboboto at sa ating mga opisyal, ano? At para kalampagin yung mga naandiyan na sa gobyerno para gawin ng tama. Alright? Magandang araw po muli. Bye-bye!